Ang bangungot ng kahit sinong bumabiyahe nangyari sa Alcala sa Cagayan nitong Lunes. Ang tulay kasing nagdurugtong sa sentro ng kanilang bayan, ang Pigatan Bridge, biglang bumigay. Guys, wala lang kaming rangtay, guys. Ang steel arches ng tulay nagkayupi-yupi. Ang sementadong daan naman ito nagkabitak-bitak. Takbuhan na ng mga tao, siyempre gulat din. Dahil sa pangyayaring ito, mas uminit ang usapin kung ligtas at matibay nga ba ang ating mga tulay at iba pang infrastruktura, lalo pat sunod-sunod na nabunyag nitong mga nakaraang linggo na ang ilang mga pondo para rito kinurakot. Magkanong pera yung inabot mo? Bilyon po yun. May pagkukulang o anomalya nga rin bang nangyari kung bakit nagkaganito ang tulay sa Cagayan? Wala na tulay ng Pigatan. Ang Pigatan Bridge hindi ngayon mapakinabangan. Iikot, ma'am. 3 kilometers yung dinagdag, ma'am. Para sa light vehicle lang yun, ma'am. Pag yung heavy, 3 to 4 hours yung biyahe na idadagdag. Sobra yun, ma'am, na hassle. Guys, wala lang kaming rangtay, guys. Paano kung nandun pa ako sa kalagitnaan ng tulay? Na-trauma ako tuloy sa mga tulay. Wala na tulay ng Pigatan. Wala, puro mga truck. Isang araw matapos ang insidente, naabutan ng aming team ang 4 na truck na ito na hindi pa rin naaalis. 2 sa mga ito nakasabit pa sa magkabilang dulo ng tulay. Isa sa mga driver nito, si Jonathan. Kami pimana, ma'am, hindi ka lang minto. No, dalagdamag sung batang pagamilaji kosto. Ang karga ng minamaneho niyang truck, tonel-toneladang palay na ibibenta raw dapat niya sa kawayan sa Isabela. Nakasalubong namin yung isang trailer. Nung paglagpas na sala kami, ma'am, nakarinig ako ng sabog. Bumagsak na yung tulay. Sabay-sabay na kami pababa. Nang hinayang kami sa produkto, ma'am. Ngayon, wala na kami kita. Sira na yung truck ko. Ayon sa tala ng mga otoridad, 7 ang nasugatan sa insidente. Sugat ko nga nita may dashboard, ma'am. Tapos sa tilikod ko, hindi pinakasaltik, hindi pinaka-bounce medyo unig, ma'am. Karambola kami di unig di lugar. Bumaba kami sigidan, ma'am. Taba ka no agad tras ay trailer, ma'am. Ito lang napasama, ma'am. First time talaga, ma'am, nakastoy. Naman nga, expect nga nag-crash sa tirang, ma'am. Nga, hindi kami pa mismo natin nag-iigid, ma'am. Baka no, natay kami, ma'am. Ang driver naman ng truck na ito na si Jericho, nakaratay ngayon sa isang ospital sa Tuguegarao City. Mayroon siyang compression fracture dun sa may vertebra. Meron lang naipon na dugo dun sa may loob ng sinus niya. Yung pagbagsak po, napalo po yung ilong ko dun. Yung pako dun, naipit po sa may manibela. Hindi ko po siya maalis. Mga 20 to 30 minutes po akong naghihintay dun sa loob na magre-rescue. Ang tinitignan ngayong dahilan kung bakit bumigay ang tulay, overloading. Ang limit kasi ng bridges natin, 18 to 25. Ang karga niyan is 50. Ay dalawang nagsabay na 50. Plus, meron pang dalawa doon na 10-wheeler. Siguro, 20 tons. So, bari, 140 tons. 33 tons lang to, ma'am. Lagi naman ganito kinakarga namin. Tuloy-tuloy lang kami dumadaan. Wala naman pwedeng madaanan. Ito lang lang. Reckless imprudence assaulting to damage sa property kasi nasira pa yung tulay. Doon sa naputol na parte ng steel frame, talagang putol eh. Kulang na talaga yung strength niya to carry yung load. Pag kami kasuhan, saan kami kukuha ng pambayad? Dito lang kami nabubuhay. Imbes na tutulungan kami ng gobyerno, dinidiyan pa kami sa kahirapan. Giit naman ang ilang residente, kaya raw bumigay ang tulay dahil luma na ito. Pinipinturahan lang yung mga bakal. Yung sa 2 dugtungan, ma'am, parang maghiwalay dati, ma'am. Nilagyan lang asfalto din, hindi sapat talaga yun, ma'am. Ang Pigatan Bridge na may habang 74.7 meters, unang binuksan sa publiko noon pang 1980. Nagkaroon na ng sira doon sa mga bearing pad niya. Kaya taong 2016, sumailalim ang tulay sa tinatawag na retrofitting. Inayos, pinatibay, at ang inilaang pondo para rito, 11.7 million pesos. Guys, wala lang kaming rangtay, guys. There should be no finger pointing. Lahat po tayo may pagkukulang. Kaming mga local officials, bakit hindi namin kinulit ang mga taga-DPWH para palitan yan, bridge na yan? Yung DPWH, sila ang technically qualified. Bakit hindi nila ni-retrofit bago nangyari ito? Yung mga sa Kongreso,
Bakit hindi ito ang pinunduan nila, yung mga bridges na ganito? Ang contractor, ang RPF Construction at Iguadis Construction. Sinubukan namin silang kuhanan ng pahayag pero wala silang tugon. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang DPWH Regional Office ng Cagayan. Dahil sa retrofitting noong 2016, napatibay ang tulay at napahaba ang lifespan nito sa pamamagitan ng paglagay ng carbon fiber bilang proteksyon sa corrosion. Sa kabilang banda, mahalagang isaalang-alang na noong mga panahon na iyon ay wala pang mga 22-wheeler trucks na isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng tulay ngayon. Nitong Miyerkules, sinuri ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulay. Kung luma na yan, kinagawang na yan, sira na yan, talagang bibigayan. So tingin ko, both ang problema dito. Sumobra yung bigat ng mga dumaan na truck na sabay-sabay, pero at the same time, kinulang din tayo sa maintenance. Hindi pa ako makakapagsabi kung sino may kasalanan, solusyon muna tayo. Guys, wala lang aming rangtay guys. Ang kalsada na ito sa bayan ng Aritao sa Nueva Vizcaya. Katatapos lang gawin nitong nakaraang taon. Palyado agad. Ala, grabe Ang dumaan ditong jeep nito lang nakaraang buwan. Lula ng mga aning kamatis ni Juni na hulog sa bangin na nasa 20 feet ang lalim. Maraknak dito'y bagay, ada dito'y ulo, ada dito'y ta, piksang ag-igam ijay, tawa ijay. Kanda gito'y sakak, ito'y likod. Oh my gosh, nakatamakot. Aon si Irby ang sa dialogan na perdi amin. Pero ko ang gamin di jay, kami hanga makita nga dati natibag dya kalsada. Dapat naglagay na sila ng mga signage para hindi nangyari yung ganitong aksidente. Ang assessment ko is nagkaroon ng erosion due to continuous na heavy rain. Meron namang earth retaining structure yung mismong site area natin. Kaya lang, hindi siya sufficient para i-hold yung additional weight ng tubig na nadagdag dun sa saturated soil. Ang kalsada nagkakahalaga ng 38 million pesos. Ang kontratista, AMP 723 Construction Corporation. Nakipag-ugnayan kami sa kanilang opisina pero tumanggi silang magpa-interview. Hindi lang tulay ang bumigay nitong mga nakalipas na linggo. Pati na kumpiyansa at tiwala ng iba't ibang sektor sa ating lipunan sa mga nasa kapangyarihan. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Sa idinaos na mga rally noong September 21, may ilang mga retiradong general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines na di umano kaalyado ng mga Duterte ang nanghimok sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng suporta sa administrasyon. Yung pasimuno ng ay para tulungan ay nakaupo sa palasyo. Tinatawag tayong command responsibility. Huwag siyang magtulong. Para naman sa dating senador, DICT Secretary at dati ring Colonel ng Armed Forces of the Philippines na si Gringo Onasan na naglunsad din ng ilang mga kudeta laban sa administrasyon ni Pangulong Cory Aquino, ang korupsyon sa gobyerno matagal na raw nakadikit sa ating sistema at kultura. Sir, ano hong masasabi nyo dito po sa takbo ng mga investigasyon ngayon dito sa corruption? Maliit pa ako, may mga issue na sa kalsada, ang nipis ng simento. So siguro cumulative ito, napabayaan. So ang resulta niyan is systems breakdown and institutional damage. Ang pagkukulang talaga sa tingin ko sa gobyerno. Parang nawala ng tiwala, naging masyadong matakaw sa pera yung mga hinalal at inappoint na public officials. Ano ang resulta, Jess? Bakit galit yung tao? Yun ang tunay na kalaban natin. Kayo ho, as a retired soldier, na alam nyo, ito yung mga nakita nyo noon pa man. And then, eto na naman, in bigger magnitude. I'm sure na-frustrate ho kayo. Pag na-frustrate kasi yung sundalo, iba ang epekto, di ba? Yun ang pag-ingatan natin na huwag maudyukan. Katulad nung nangyari almost 40 years ago. Pag yung mga kababayan natin na nasa kalsada, nag-usap at sa yung kasundaluhan, ang nangyayari ay shortcut. Dahil nagkulang yung institution, hindi gumagana yung korte, walang hustisya, dadalhin sa kalsada. Ano ang silbi ng korte natin, ng due process? Kung sa kalsada natin. O yung pag-aalsa sa militar, ang tawag nila kudeta. Hindi maikakailang marami ang naiinip sa bagal ng usad ng investigasyon. Yung ICI, closed door po. Tapos yung investigation sa Senado is suspended. Hindi natin alam kung saan papunta. So a lot of people are enraged that nothing is moving. Do you think the situation is rife now
for a destabilization I'm not in a plot? position to make an assessment because I need more information. Opo. Pero ang payo ko naman, ang tayo maubusan ng pasensya. Sabihin natin, disappointed tayo sa mga nakaupo. Hindi lang ito question ng sino ang ipapalit. Ano ipapalit natin? Pero again, pag tinatanong mo ko, hinog na ba? Sa tingin ko, wag muna, dahan-dahan tayo. Hindi na rin maikakaila na may epekto sa ekonomiya ang mga naisiwalat na anomalya, pati na sa imahe ng ating bansa. Dahil nanonood yung buong mundo. Hindi mo napansin, Jess, naglindol sa Cebu. Wala akong nabalitaan na may foreign aid na naman. Di ba dati-dati, isang katutak na Red Cross na aid. Siguro ang nasa isip ng mga nanonood sa atin na ibang bansa, bibigay tayo ng tulong, kukurakutin lang yan eh. Nawawala ng confidence. Pero meron pong mga retired na mga military officers. In fact, na-interview ko yung ilan sa kanila who were near the People Power Monument. And they were advocating for the Chief of Staff to withdraw support. Tignan natin kung maniwala sa kanila yung Chief of Staff. Are the issues clear enough to warrant a withdrawal of support? Ngayon, sige, withdraw of support. And then, what? Balik tayo dun sa katanungan ko. Hindi lang sino ilalagay mo, anong sistema? Transition government, Revolutionary Council. Yun ang mga pinag-uusapan ngayon, di ba? Sir, anong maisasagot nyo naman dun sa mga magsasabi? Yan naman si Gringo. Magaling lang magsalita, pero ilang beses niyan sinubukang patumbahin ang gobyerno ng Pilipinas. At least, tumayo ako. Husgahan mo na kung mali ka mo. Hindi. Sabi mo, power grabber, kudeta, di ba? And we risk not only our careers, no? Our family, our lives. Senator, ang dami po kasing substandard infrastructure ngayon. Pinayagan kasi natin, nung nag-upgrade yung China, sa atin dinamp yung mga mahihinang bakal nila. Yun ang ginamit natin sa tulay. Nung ginamit natin sa tulay, pwede pa. Dahil limitado ang tonelada ng mga container van. Eh, siyempre, nag-upgrade din sila. Hindi na kaya nung substandard. Forward planning, anticipation. Ba't pinalusot ng customs? Hindi lumalabas yun, sir, yung substandard na steel. Alam mo bakit ganyan, ha? Yes? Boring ang subject na yan eh. Hanggang tamaan ka, pag yung truck mo at kamag-anak mo yung dinaganan ng tulay na nagiba, ayon, magre-react ka. Tila na susubok nga ngayon ang katatagan ng pamahalaan dahil sa investigasyon ng mga proyektong di umano kinurakot at sa kakayahan nitong harapin ang sunod-sunod na mga kalamidad, lalo pat na isisiwalat din ang kahinaan ng ating mga infrastruktura. Lalo pat napakalakas ng lindol na tumama sa Davao at ilang pang bahagi ng Mindanao nito lang Biyernes. 7.4 magnitude. Kung babalikan naman ang naunang lindol sa Northern Cebu noon lamang nakaraang linggo, makikita ang malawak na pagkasira ng mga bahay at mga gusali. Pati na ang ipinatayo ng gobyerno na sports complex sa bayan ng San Remigio. Gumuho ang gusali habang may ginaganap pa namang paliga ng basketball. Pagkatapos ng unang lindol, yumanig pa ulit kaya tumakbo kami palabas. Ang konkretong pader sa itaas na bahagi ng exit doors nagiba. Habang ang malalaking tipak ng simento at mga bakal sa pader nagbagsakan sa mga naglalabasang tao. 6 ang nasawi sa insidente, kabilang ang collecting agent ng Bureau of Fire Protection na si Alier Vincent, mister ng guro na si Tracy. Meron sigurong dapat managot dun, sir, dahil nga sa nangyari. Tapos sabi pa nilang nga evacuation at safe place daw po yun. Sabi pa niya noon na 8:30 lab, aalis na ako. Ikinis niya po ako tsaka yung anak namin. Sabi niya, bukas gigisi ako ng maaga kasi paghahanda ko yung anak natin ng ulam. Hindi na raw natupad pa ni Alier Vincent ang kanyang pangako. Isa kasi siya sa mga natabunan ng guho at namatay. Napakabigat daw po kasi nung sa kanya sa likod. Blood loss din po siya. Nagsigawan kami, sir, tapos hindi talaga namin matanggap, sir. Ito po yung sapatos na ginamit ni Kuya nung naglaro siya ng basketball. Di ko kayang tanggapin nga, sir. Maraming dugo ito. At saka yung medyas niya.
Inuuna niya kami, lalo na ako, bago yung sarili niya. Dahil tanong ko nga rin po sa kanya na, bakit ka pa ba umalis? Isa pa sa mga nasawi sa pagguho ng sports complex, ang referee sa paliga ng basketball nung tumama ang lindol, si Jude anak ni na Agapito at Gemma. Ato nga gabi sir, naghulat mi nga mo pauli, wa man gid mauli. Pumunta ang aking asawa sa gym sir, akong gipasubay. Giputos na siya ang akong bata sa bag. Pag-abli dito, wa pagid na ako siya maili kay na kuan mang iya, kuan na pirat ba yan akong ba? Nya, pero ang iya uniform mo gyud, di ko muka dawat sa sige tan-aw. Milakaw mo ko dayong gud kay sakit na mga ako dugan. Nganong na kuan man nga bago pa gud na nga complex. Kuan sa kimsay nagkuan ang engineer ba o ang nakakuha sa pundo diya nga nagtrabaho, pwede na prisohon. Ang San Remio Sports Complex and Evacuation Center, pinondohan ang hindi bababa ng 80 million pesos para sa Phase 1 at Phase 2 ng proyekto. Tinuri ng isang structural engineer mula sa University of San Carlos ang gumuhong sports complex. Sa tingin ko, ang pinaka-primary na cause na nag-collapse yung wall is yung lack of lateral stability ng wall. Medyo manipis talaga kasi ang maganda sana dyan, yung pinaka-column niya, dapat naka-extend siya hanggang sa bottom ng roof truss. Pero ang nangyari dito is yung pinaka-column is hanggang sa doon lang na level sa roof beam. Kung natumbasan na yung wall doon sa labas, medyo mas minimal siguro yung casualty. At saka makikita natin na biyak siya kasi parang hindi nalagyan ng hustong dowel ito. Dito dapat ang bakal is tawid siya mula sa segment na to hanggang doon, nakatusok siya. Dito naman sa labas, makikita natin na yung bakal ng beam, hindi siya naka-properly anchored doon sa column. Bagamat sadyang malakas ang lindol na tumama sa Northern Cebu, hindi rin garantiya na kakayanin ng mga gusali ang pagyanig ng lupa. Pero ayon kay Engineer Gita Mondok, may mga istrukturang dapat kinakaya ang partikular na magnitude ng lindol. Sa kaso ng San Remio Sports Complex and Evacuation Center, dapat kinaya raw nito ang hanggang magnitude 8 na lindol. Pero sa nangyaring trahedya o 6.9 magnitude na lindol, hindi ito umubra. Sa tingin ko, talaga merong substandard na hindi nasunod yung mga provision ng structural code regarding sa anchorage at saka sa provision to stabilize the non-structural elements. Dapat yung structure talaga hindi siya magko-collapse even for moment magnitude 8 and above. It's something to note that we are having greater expectations sana sa mga projects na ganito. Dapat ito sana is matibay siya, Hindi siya kasi we are using taxpayers' money. Milyon-milyon talaga yun. Sinubukan ng aming team na kuhanan ng pahayag ang kontraktor ng sports complex, ang Gonzolado Construction and Development Corporation, pero tumanggi sila. The infrastructures are supposed to save lives. It should be able to withstand those calamities. Samantala, dahil din sa nangyaring lindol sa Cebu, ang dalampasigan sa San Remio, nagbago ang topografiya o forma ng lupa. Medyo extensive yung nangyaring liquefaction, bumaba yung mga lupa. Dahil sa ang lugar ay malambot, ang water level ay pumupunta na sa lupa. So nagkaroon talaga ng subsidence. Dahil dito, payo ng mga eksperto, huwag magtayo basta-basta ng mga estruktura malapit sa dagat o bahagi ng tubig o alinmang tubigan. Milyones din ang pinsala ng lindol sa pagkasira ng Tambongon Integrated School. Malaki yung mga bitak-bitak, so hindi na siya maaring pasukan ng tao kasi delikado. Pati ang itinatayo pa lang na activity center ng eskwelahan, hindi rin nakaligtas. Excited kaming lahat na matapos ito, pero yun nga, dumating yung earthquake, hindi talaga siya nagamit. Yung mga engineers, mostly ang sabi nila, yung lahat ng buildings ito, yung 15 buildings is for demolition po. Hindi po siya safe for occupancy po.
Ang kalapit na Argawanon Integrated School naman, suspendido pa rin ang pasok. Sana nga government natin ay magbigay ng pondo para ma-rehabilitate ang mga classrooms. Parang ang daming major reset ang kailangan natin sa bansang to. Major talaga. Ang hirap na nga natin, kinurakot mo pa yung flood control. Nakakainis talaga. Yun lang, huwag tayo maubusan ng pasensya dahil pag nag-usap yung sundalo at yung nagrarally, ang tawag doon, critical mass. May sasabog. Yun ang iwasan natin. Wala na ritong pinklawan, DDS. This is an all-Filipino effort. Pag corruption ang pinag-uusapan, mahirap ka, kahit na anong political color mo, sooner or later, tatamaan ka. Kapag gusali o tulay ang bumagsak, kaya pa nating itayo. Pero kapag tiwala na ng publiko sa gobyerno ang nayanig, at tuluyang bumuho, hindi tayo mananahimik, hindi tayo magtatago. Dahil tungkulin nating maningil ng gobyernong para sa tao at hindi yung nakamamatay ng tao. Pepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ang verbalang hipid. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Tapos mahaba yung kupong. Let us pray!